Sa isang maliit na bayan sa timog ng Cebu na nakaharap mismo sa Negros Oriental, dito mo makikita ang isang bayan na walang mall, walang traffic light, ang meron lamang ay dagat na malinaw, bundok na tahimik at mga taong kilala ang isa't isa. Dito natin makikita ang Dao Falls. So, nasa likod ko po ay ang SMC Side Cebu. So, maya-maya lang ay dadami na dito. Nasa mga 20,000 na tao na siguro yung dadaan sa bahagi ito ng kalsada ng Cebu. Tayo naman ay paalis papunta doon sa less crowded na municipality. Kaya tara, samahan nyo kami sa aming biyahe. Doon sa SMC side ay narating natin ang bahagi ito ng Talisay kung saan ay nakikita po natin dito yung makakasama natin punta doon sa nasabing munisipalidad. Ito isa sa mga kaibigan natin. So dong, mga ilang oras papunta doon? 2 oras. So sa tansya niya, so aabutin tayo ng mga 2 oras papunta doon sa nasabing lugar. So bali sabihin na natin mula dito sa maingay na lungsod papunta tayo mga 2 oras na travel papunta naman doon sa tahimik na lugar. Kaya yun. Sa mga nagagandahang tanawin na makikita natin habang binabaybay natin itong kahabaan ng kanilang national highway, ay pansin rin natin dito itong mga nagagandahang kalsada at yung iilan sa mga nakakamanghang proyekto na meron ang kanilang distrito. So, 4 na oras na travel mula doon sa SMC Side Cebu City. So, at narating na rin natin sa wakas ang bahaging ito ng Sambuan, itong Dao Falls. Pero bago po kayo at least may idea, konting idea kayo bago kayo pumunta sa bahaging ito ng Sambuan, ay konting paalala lang. So, sa mga nagbabalak pumunta dito, so mabibilang lamang po dito yung mga nagtitinda ng mga pagkain. Sa katunayan nga, wala pa silang mga ulam, di ba? Wala pa. So, mga snacks pa lang yun nandito. So, kung nagbabalak kayo pumunta at maalanganin kayo sa oras, so makapunta kayo dito ng mga ganitong oras, mga alas 12. So, mas mabuti, maganda siguro na kumain na lang kayo muna sa baba bago kayo pumunta sa bahaging ito. Kaya, so, yun lang. So, bago po tayo bumaba sa bahaging ito ng Sambuan, ay kailangan po lang mag-register dito sa kanilang registration. Para at least malaman nila kung sino yung mga taong nasa baba or mabibilan nila kung ilang mga turista yung nandito sa bahaging natin. Yes, ang sitwasyon. Ato lang importante, ato lang helmet ha. Ato adyo na siyang isulog. So mula doon sa starting point natin ay maglalakad daw tayo ng mga 20 to 30 minutes, depende daw sa kung gaano tayo kalakas maglakad. So bali nasa 800 meters daw yung layo nito mula doon sa starting point. Kita nyo naman dito kung gaano kadelikado yung mga daan na madadaanan natin. Hindi pa kasi ito fully concreted Kaya ito nga pala yung tour guide natin, si Sir, ano nga pangalan mo ya? Roland. So, si Sir Roland, so siya yung magiging tour guide natin sa araw na ito. So, bale, yung entrance fee na binayaran namin is 230. So, ang kanang 200 sa entrance na. Oo. Ang 30 sila parking na. Bale yung 200 is entrance fee, tapos yung 30 is sa parking fee. So, bale 230 yung na. So, including na yung
sa tour guide fee ninyo. So hindi pa. Sige, sige. So grabe oh. So dito pala ang malayo pa lang tayo sa falls pero dinig na natin yung agos ng tubig na nandito sa bahaging ito. Wow, tingnan niyo naman kung gaano kalinaw yung tubig dito. Grabe, sobrang lamig. First time natin magawi sa bahaging ito ng Cebu. Kaya talagang pansin natin dito kung gaano kalinaw itong tubig na nandito. At saka napapansin ko kung i-develop nila ng husto ang bahaging ito ng lugar, ay pwede tayong magkaroon dito ng isang canyoneering. Dahil kita nyo naman nakahagdan, nakahilera, hagdan-hagdan yung mga tubig mula sa taas papunta dito sa baba. Kaya napaka-perfect para gawing canyoneering. So, nasa mga halos umabot na siguro tayo ng mga 10 minuto na naglalakad mula doon sa starting point. At ayun, meron na tayong nalaman kung bakit nga ba tinawag na Dao Falls ang bahaging ito ng Sambuan. So, yung Dao pala ay isa pala yung uri ng kahoy na bihira lamang nating makikita dito sa bahaging ito ng Sambuan. Kaya pinangalanan nila itong Dao Falls dahil nga sa uri ng kahoy na nandito, hindi natin makita dahil nga sa mataas yung puno. Nasa taas na bahagi nitong lugar yung puno. Wow, grabe. Tingnan nyo naman sa likod natin, sobrang lakas ng agos ng fugso ng tubig mula doon sa itaas. Napaka-perfect talaga para gawin sa mga canyoneering activity. Ito yun. Sa mahigit 15 minuto na lakaran ay sa wakas narating na rin natin ang bahaging ito ng falls. O, kita nyo naman kung gaano kaganda sa bahaging ito yung Dao Falls. So talagang pansin natin na sa mga 100 meters siguro yung haba nito papunta dito sa baba. Kaya yun. So titingnan natin kung ano pang mga meron doon sa mismong baba ng falls. Tara.